So yung first 4 weeks niya or yung unang buwan niya, ang atin pong ini-spray dyan, unang-una ay kailangan ng nutrient supplement. Ang ginagamit po namin ay high nitrogen pa rin, no? Meron po diyang 2500 or yung mga equivalent niya kung anong available po sa inyong agri-supply. Meron din po tayong ilalagay dyan na pampakapit ng bulaklak, no? Ito po yung micronutrients, yung calcium, boron, and zinc. Meron na din pong solutions na bibili dyan, pwede natin isabay. And kailangan din po natin ng initial protection against insect. Ito po ay basic lamang, ano? Ang ginagamit po namin dyan ay yung ang kanya pong active ingredient or kumbaga sa gamot ng tao, ito pong generic name niya ay cypermethrin. Very basic po ito. Since simula pa lang naman, pwede pong at least for the first 2 weeks ito munang gamitin natin. Ang mas importante po nating matandaan ay pag kailangan natin gumamit dito ng fungicide. Ang ginagamit po natin dito ay yung kahit po anong brand ang meron sa inyo, basta po ang sabihin nyo sa inyong agri-supply store ay contact fungicide lamang. So pag dumating na po tayo sa ika-5 hanggang sa ika-10 linggo, ay obserbahan po natin yung ating kalamansian. Kasi meron po tayong option na pwede nating i-reduce yung ating frequency from 2 weeks to 1 week spraying lamang. Again, ito yung option lamang, ano? Pero dun po sa ating nutrient requirement, medyo nagbago din po tayo dyan. So tandaan natin na yung first 4 weeks natin tayo naka-high nitrogen. Ngayon medyo mas balansin na tayo. Ang ginagamit po namin ay ito po, no, 20-20-20 or yung equivalent kung ano available sa inyong area. Ang atin naman pong insecticide ay again mas marami na rin pong laman ngayon kasi nga po meron na tayong bungang inaalagaan. Yun pong ating fungicide, no? Pwede tayong again magpalit-palit ng brand, no? Pero maintain lang natin na ang ating ginagamit ay contact fungicide lamang. Bakit po contact, no? Kasi ang iniiwasan po natin dito ay yung magkaroon ng bulutong yung ating mga kalamansi. Malakas po kasi ang influence ng fungus, no? Doon sa balat ng ating kalamansi, especially on the early stage. So isa po sa mga support na ginagamit natin para po sa laban sa mga insekto, meron po tayong mga ganitong mga simple device lang. Ito po ay ginawa lang namin. Actually, nabibili naman po ito online. And then may butas po sa taas yan. Yan. And then sa loob po niya, nilagyan namin ng bulak na mayroon pong methylbutanol. Ang resulta po niyan, yan. So after po nung ating ika-10 linggo nung pag-spray, supposedly tapos na po tayo, no? Maghihintay na lang po tayo ng ating pag-harvest. Pero observe pa rin natin yung ating farm kung meron tayong nakikita mga insekto, no? Specifically yung ating mga kalaban, no? Yung fruit fly na nanunusok po doon sa ating mga bunga, no? Nakakasira po yan ng mga bunga natin. Tsaka po kung may nakikita tayong mga areas na merong mga lechon kakabulutong pa rin yung ating mga tanim, pwede mo naman po tayo magkaroon ng supplementation spraying, no? Okay naman po yon. Ang isa pa po nating pwedeng i-recommend, no, ay magkaroon din tayo ng supplementation sa lupa, no? Ang ginagawa po namin ay additional organic matter, no? Dalawang bagay po nakagawa nito para sa amin. Una ay again tumataas pa, nami-maintain namin yung pH level ng aming lupa. Pangalawa ay maganda ang nutrient absorption pa rin ng ating halaman. Kaya maganda po ang bulas niya habang may inaalagaan siyang mga bunga. So after po ng lahat ng ito, ang next step po natin, so papasok na po tayo dito sa tapos na po ang ika-3 buwan, ano, going into the 4th month na po tayo, no, 1 month before harvest. Ang ginagawa naman po namin dito, ay nagsisimulan na kaming mag-activate ulit ng aming mga buyers network, no. Sinisimulan na po namin sabihan yung aming mga suki, yung aming mga namimili sa amin or mga customers namin, na in 1 month's time, meron na kaming i-deliver ulit sa inyo. Ang kagandahan po ng gawin ito very early, ay hindi po tayo napipilitan na magbigay ng mababang presyo dahil yung iba kasi sa atin, o iba na experience namin, nakikita namin, ay naghahanap ng buyer once makapitas na sila. So sila ay persadong-persado na magmadali dahil siyempre nag-expire na o nabubulok na yung kanilang mga pinipitas, no? So as early as possible, ma-activate na po natin yung ating buyers network para pagdating ng pitasan natin, no, ang advantage naman dito noon ay maganda po ang presyo natin at yun ang mga ating mga customer ay makakatanggap ng bagong pitas na mga produkto. So ang last step na ginagawa po natin, ito ay usually ginagawa namin mga 2 weeks, no, before tayo mag-harvest, ay sinasabihan na po natin yung ating mga farm workers, no. Kasi po dito sa amin ay on-call po ang mga taga-harvest or harvesters or yung mga sa Tagalog po ay mamimitas. So para po pagdating ng harvest ng sa farm,
ay meron po tayong aasahan ng mga mamimitas, no? At hindi sila tatanggap ng trabaho from other farms. So ngayon naman po ay i-discuss natin yung two other remaining methods para mapabulaklak ang ating kalamansi. Method 2, heavy pruning. So ito po yung ating halaman na gagawa ng heavy pruning today. Ano? Yan. So dormant po siya, wala po siyang bulaklak. Although may mga ilang buko, konti lang naman. Yan. Kita naman natin na although magugulang na din yung dahon niya, kita naman natin sa estado ng halaman. Although ang pangit na rin po ng kanyang pinaka-structure. Ano? Hindi rin na sa loob and wala na po pumapasok na sunlight at saka po ang pangit ng airflow niya. So yun po ang ating gagawa ng heavy pruning para mapabulaklak natin. So ito po yung ating mga gagamitin today, no, para sa ating pruning. So meron po tayo yung pang disinfect, meron po tayong spray paint. Ito po ang ginagamit natin para pinturahan yung ating malalaking mga branch na pinutol natin, and then itong ating mga cutting equipments, no. Make sure lamang din po na matatala sila, no, for safety reasons na rin. So ito po yung isang demo na paano talaga mag-pruning at saka maling way para mag-pruning, no? Ito po ang sinadya po namin itong isang halaman na ito. Actually, pag mag-pruning po kasi tayo, dapat ang putol natin ito ay dun sa pinakadulo ng sanga niya. Dito po. Yan, dyan. Yan po natin puputulin lagi. And remember na dapat ang putol natin ay ankle cuts. Para isang way po yun, para pagka po, let's say, consider na open wound siya eh. So, pagka umulan, maganda yung tubig ay umaagos ng pababa, hindi siya nagstay dyan. Pero again, dapat po hanggang dulo po ang ating cut. Pag hindi po natin ginawa yun, ito po mangyayari. Yan. Mga suckers lamang po ang tutubo dun sa remaining na branch. Hindi po ito makagandang sanga. Dapat din pong tanggalin to at hindi natin ito papakinabangan. Yan. Kaya importante po na pag nag-pruning tayo, ang cut natin ay sa dulo po. Isa pa po, pagka nag-cut tayo sa gitna, ganito, mga ganyan, ay prone po yan sa fungal at saka insect attacks. So mahalaga po na ang ating cut, once again po, ay dito lamang po sa may dulo. Ang pangatlong method po na di-discuss natin ay ito hindi po masyadong napapag-usapan or probably hindi masyadong ginagamit or widely used. Pero ito po ay effective din naman sa aming experience at nakita namin ginagamit din sa ilang mga farms sa ilang areas. Ito po ang tawag dito ay ang weed stressing. Ito po yung example ng ginagawa namin na third method natin, yung weed stressing. Yan. So hindi po tamad si Kuya Jong. Talaga lang pong on purpose, hindi namin siya tinatabas. Hindi nga po pala buong area ng kalamansian ay aming ginagawa ng ganito pa. Probably middle of this year yan, pwede namin gawin sa lahat ng area. Pero for now, may area lamang po kaming ginagawa ng ganito. Kasi nakita namin na medyo late yung development ng mga halaman. So gagawin po namin yung area na to ng weed stressing. Yan. So ang weed stressing po ay hindi namin ginagalaw pa ang mga halaman. And then amin pong ginagawan siya ng protocol na yun nga, yung aming hindi tinatabas ang damo. Ang inaalagaan lang po namin dyan ay hindi sila kapitan ng mga bagin. Yan. So mga ka-Agribites, maraming salamat po sa panonood at sana yung appreciate niyo yung aming mga na-share today. And naway malaki ang may tulong nito sa inyong fruit production ng inyong kalamansi farm. Kung may mga katanungan po kayo ay paki-comment lamang po, try po namin sagutin. Maraming salamat po sa panonood at pagpalain po tayo ng pong may kapal.